Sa Hontiveros, mga kababayan. Ay, Diyos mio talaga. Ito ha, mga kababayan, Risa Hontiveros. Ito, pakinggan natin. How are you preparing or prepared na po ba kayo to be a senator judge for the upcoming impeachment? I am preparing with my Legis team. We will be consulting with some additional colleagues of theirs from the legal profession. Paano talaga mag-engage ng matalas at epektibo sa impeachment process. Yung sinasabi ni VP Sara na gusto niya or expecting siya ng bloodbath, are you also expecting na matindi yung bakbakan pagdating ng impeachment trial? Especially because no less than Attorney De Lima po ay isa sa mga prosecutors at isang lawyer. Well, I'm expecting matindi ang bakbakan sa ipepresent na mga ebidensya. And I'm actually very excited sa process. Unang pagkakataon itong magiging senator judge ako. I've observed trials in courts before. I've been a witness in an impeachment trial before, but first time kong magiging senator judge. So ganyang ka-importante at kabigat para sa akin ito at ganyang kaseryoso kong pinaghahandaan at paghahandaan. Sana lang ma'am, believer kayo ma'am na pwede talagang tumawid ng diretsyo sa kabilang kongreso kasi may mga senators that they believe na kung yung simpleng bill nga nire-refile, ano pa ba yung impeachment complaint kapag tumawid to another congress na kailangan din daw i-refile. Kayo po, believer kayo na pwede talaga siyang tumawid. Based on yung mga legal opinions na nabasa ko na, sumasang-ayon ako na pwedeng tumawid. Besides, ang impeachment process, hindi naman siya legislative process. Tulad ng pagdinig at pagpasa ng mga panukalang batas. Hindi siya katulad ng proposed budget na kailangan matapos sa loob ng isang fiscal year. Hindi siya simpleng resolution din na iniimbestiga. Sabi nila, sui generis yan. And kaya naniniwala ako sa mga legal opinions na nabasa ko na pwede siyang tumawid. And I fully expect na yun yung mga ma-uphold pag nag-resume kami ng session at bubuin namin yung rules para sa impeachment trial na ito. Sa legalities and realm of possibilities, pwede ba na ipadismiss na daw yung impeachment case against VP Sara o mandated kayo na mag-trial? Mandated kami mag-trial and hindi madi-dismiss pero masasettle lang yan on the vote, whether to convict or to acquit. Okay. Baby Lynn and then Camille. Senator, we are very happy that you... So narinig nyo mga kababayan, bakbakan at tatadtarin si Sara Duterte ng ebidensya according kay Risa Hontiveros. Tatadtarin talaga, mga kababayan. Alam niyo, sa totoo lang, para sa akin na, itong mga senador ngayon na nanalo, hindi ko sila huhusgahan. Pero majority sa mga senador na nanalo ngayon, Maka Duterte. Majority sa mga senador na nanalo ngayon, Maka Duterte. At si Risa Hontiveros, si Kiko Pangilinan, alam po natin na hindi Maka Duterte yan. Mas may tiwala pa nga ako sa mga liberal senators except with BAM. Yes. Except with BAM. Risa, Kiko, dyan ako nagtitiwala. So ito, mga kababayan, ito pa. Isang kay Risa Hontiveros. Posibleng-posible or highly probable or sigurado. Kasi kahit siguradong may mabubuong majority, siguradong may mabubuong minority, at least those two. So, yun sigurado. And probable, kung ibang bloke ang makakuha ng title ng minority, mag-i-independent. Magkakaroon talaga ng independent block. Independent block. Ito ang posibleng maging grupo ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros sa pagpasok ng 20th Congress. Ito ay kung hindi niya mapapanatili ang pagiging minority sa Senado. Paliwanag ng Senadora,
Minority ang grupo ng mga senador na may piniling Senate President ngunit natalo sa botohan, habang majority group naman ng mga nakasama sa mga senador na bumoto sa naihalal na Senate President. Ngunit isang opsyon pa niya ang independent bloc na tinitingnan direksyon ni Ontiveros sakaling makuha ang minority ng Duterte bloc na plano ring magsanib puwersa sa bagong Kongreso. Well, wala po akong planong sumali sa isang Duterte bloc. Pwede pong lahat kaming mga colleagues dito sa Senado ay patuloy na makipagtulungan sa mga usapin ng common advocacies. Kung mananatili naman si Senador Risa Ontiveros sa minority o sa isang independent bloc, hiling nito na makasama ang mga bagong halal na senador na sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Ngunit irerespeto pa rin naman anya nito kung anong magiging desisyon ng dalawa. Ayon kay Senador Ontiveros, ramdam nila sa isa't isa ang pagiging magkakaalyado sa ilang taon na paghahanda at ilang buwan na pangangampanya. Ngunit wala naman anya silang napag-usapan na singilan sa isa't isa. Gayunman, kung magiging isang grupo sila, ay bukas siya na pangunahan ito. Of course, yun naman yung pangarap ng alinmang minority of an outgoing Congress, lalo na kung nakapagpanalo ng mga dagdag na kaalyadong senador, halimbawa, ay magbuo pa rin ng minority sa susunod. So, yun, mga kababayan, no? Para sa akin, sa totoo lang, itong trial ng impeachment ni Sara sa Senate, kasali na din yung 11 na panel ng Congress. Sa totoo lang, mga kababayan, tad talaga si Sara ng ebidensya dito. Bakit? Ang taong bayan manunood dito. Ulitin ko. Diyan nalalabas, mag-umpisa kung saan niya ginamit. Hindi po pwede ito. Hindi ito po pwede na magpasa ka ng ebidensya at hindi mo itatanong kay Sara. Lahat ng ebidensyang ilalatag doon, tatanungin si Sara niyan. Bukod sa tatanungin si Sara, kailangan ipaliwanag niya. Kasi pag hindi niya ipaliwanag, masisira siya. Maskin mga DDS na nakasuporta sa kanya, hindi maniniwala sa kanya pag hindi niya masagot. Una, di ba? Tatanungin yan, saan mo dinala ang 125 million na inubos mo in just 11 days? Yun ang unang katanungan. Pag hindi niya masagot yan, mga kababayan, so kung ikaw na senador na makasara or maka-Duterte, pipirma ka para hindi siya ma-impeach? So kung ikaw senador na pipirma ka doon para hindi ma-impeach si Sara kahit hindi niya sinagot yung 125 million na inubos niya in just 11 days, wala kang pinagkaiba kay Sara. Bakit? Bakit sinang-ayunan mo na hindi niya sagutin at hindi siya ma-impeach? Pera ng taong bayan yan. According nga kay Sara, wala daw siyang sasagutin kasi hindi daw po pwede at nasa batas daw yan na hindi mangyari na mag-gathered ng information ang government para alamin kung saan dinala ang confidential fund. O, sabihin natin, bawal mag-gathered ng information ang gobyerno para alamin kung saan niya dinala. E paano kaming tao? Wala naman po siguro sa batas na kasaad na wala kaming karapatan magtanong. Kung ang mga gobyerno o ang gobyerno bawal magtanong kung saan mo dinala kasi nasa batas yan. Pero wala sa batas nilagay na bawal ang taong bayan magtanong kung saan mo dinala. Pera namin yan. Tax namin yan. Diba? Ultimo nga, 50 centavos eh. Nakita nyo naman o narinig nyo naman sa podcast ni BBM at ni Katunying. Kaya nga si BBM hindi makagawa-gawa ng magandang proyekto, hindi makapag-desisyon kung anong gusto niyang design or architect kasi ang sagot agad ng ahensya, baka Mr. President, makuha kami niyan. O, tandaan nyo, sabi ni BBM yan sa interview ni Katunying. Lynn Pisimo, maraming salamat po ma'am sa iyong 50 Hong Kong dollar super sticker. Thank you so much po ma'am. 'Di ba sabi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos yan, kaya po sa totoo lang inggit na inggit ako sa mga kaibigan kong mga CEO, mga mayayaman. Bakit? Kasi kapag sila ang nag-utos, natutupad agad ang gusto nila. Ayusin nyo to, gawin nyo yan. Ako na presidente, hindi ako agad-agad nakakapagpatupad ng utos kasi ang reaksyon ng bawat ahensya na sinabihan ko, baka makuha kami niyan. 'Di ba? Yan ang sabi ni BBM. Oh,
Kaya hindi ko magawa-gawa na gawin mong syudad itong bukid kasi ang sabihin agad ng ahensya na gagawa, yung taga DPWH o yung ahensya na maggagawa ng building, ay Mr. President, hindi tayo pwedeng ganyan, hindi pwedeng ganun. Bakit? Baka makuha tayo niyan. So, kung ngayon, meron palang salitang makuha tayo niyan. So, ibig sabihin, yung confidential fund na nilustay ni Sara in just 11 days, baka makuha din siya dyan. Di ba? Yun ang mangyayari ngayon, mga kababayan. Kung si Pangulong Bongbong Marcos nga problema kung paano niya paunlarin at pagandahin yung lugar na to, yung lugar na yan, at gawing syudad yung bukid, kasi ang reaksyon ng ahensya na sinabihan niya, baka makuha tayo dyan. Baka makasuhan tayo ng kuha niyan. Di ba? Yun ang totoo. Diba? Yun ang problema. So, napakaklaro, mga kababayan, na tayong Pilipino, pwede tayong magtanong. Pag hindi niya masagot, baka makuha siya dyan. Diba? Anong sabi ni BBM dun sa interview ni Katunying? Kaya nga, ako, inggit na inggit ako sa mga kaibigan ko, mga yung Taipan, yung company ng Taipan, mga mayayaman, kapag sila mga CEO, sila mga may-ari, kapag inutos nila, gawin mo to, gawin mo yan, nagagawa agad, nasusunod agad. Pero pag ako bilang presidente, inutos ko sa ganito, inutos ko sa ganyan, ang sagot ay, sir, bawal po yan, sir, wala pong ganyan. Bakit? Baka makuha tayo niyan. So kung ganun pala, baka makuha tayo niyan. So may possibility na tayong Pilipino pwedeng magtanong kung saan dinala ni Sara. Kasi baka makuha siya niyan. Di ba? Sabi ni Romel Arcillas, ito yung vlogger na patay gutom. Ako, patay gutom. Umabot na nga ako 95 kilos eh. Ang patay gutom, katulad sa inyo, na napagod ka dyan, sa kaka-comment na isa kang bobong DDS, kumikita ako pero ikaw wala kang kita. Yeah? Kung ako patay gutom, bakit hindi ako nakasuhan? Ma'am Marites Mosni, maraming salamat sa yung $20 super sticker. Thank you so much. Diba? Kung ako patay gutom, bakit? May nakita ka bang record ko na nilustay ko ng 125 days? 125 million in just 11 days? Bakit? Meron ba akong sinayang na food program sa DepEd na 6 billion? Kung ako patay gutom? Bakit? Meron ba akong 19,000 ghost students sa DepEd? Kung ako patay gutom? May trabaho ako. May negosyo ako. Hindi ako katulad dyan sa idol ninyo, yung mayaman, nagbibilyon-milyon ang pera, pero walang negosyo. Sino sa amin ang patay gutom? Gusto mong malaman ang negosyo ko? Nagbibenta ako ng pampakulam sa mga bobong DDS para maubos na kayo. Yun yung negosyo ko. At least ako may negosyo. Kung ako patay gutom, yung idol nyo nga walang business, yung mayaman eh. Magkano sahod niya monthly? I-divide mo sa 4 years na panunungkulan niya. Do you think aabot ng bilyon? Diba? Makita nyo naman yan kung sino ang patay gutom sa amin dalawa ni Pusit. Antayin ninyo yung impeachment trial. Paglabas, kung ilang milyon transaksyon mula sa kapatid, sa ama, sa kanya. Sa taon na ganito, taon na ganyan, taon na ganyan. Mula 2013 hanggang 2022, makita nyo yan. Mga DDS, dito nyo masasabi, wow, you are rich beyond compare. Yeah? Doon nyo yan makita. At totoo lang mga kababayan, yung bank account ni Lustay. Doon nyo yan makita. Mga kababayan, bank account ni Lustay. Doon nyo sabihin, hala, sana all. Mapapasana all. Mapapasana all ka na lang talaga. Ito, tandaan yung sinasabi ko, ako patay gutom sabi nung DDS na bobo dyan, nag-comment. Pag nakita niya yung bank account ni Lustay, doon mo sabihin, wala naman tong business, ba't may ganyan?
Sino patay gutom sa amin dalawa? Ako nakita ko. Kita ko na. Kita ko pa nga yung transaction nila mag-ama at magkapatid eh. Ako nakita ko na. Nakita ko mismo. Magulat kayo. Hindi pa nilabas ni Trillanes dyan. Di ba pinapapirma ni Trillanes sila ng waiver para buksan? Hindi sila pumipirma? Natakot sila? Pero may karapatan ng gobyerno na kalkalin ang bank account niya kasi may kaso siya. Kung makita nyo yung transaction mula sa kapatid na mayor, mula sa tatay, mula sa kanya, at mula sa kapatid na congressman, magulat kayo, ilang milyon. Every year. Meron pa nga, tag 6 months eh. Makita ninyo, mga kababayan, sabi ko sa inyo, bloodbath talaga.